Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kilalang bansang North Korea na mahigpit na kaalyado ng bansang China. Malaki ang tulong ng China kay Kim Jong-un, lalo pat dahil sa China kaya maganda ngayon ang ekonomiya ng North Korea. Nagbabala din noon ng North Korea na handa nilang tulungan ng China kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila at ng bansang Taiwan. Sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay nagkaroon ng pagpupulong ang North Korea at China na may layunin na mas pagtibayin pa ang kanilang bilateral relations. Kasunod nito ang pagpapalawak ng North Korea ng kanilang diplomatikong pakipag-ugnayan sa ibang bansa matapos ang COVID-19 lockdown. Nakipagpulong si Kim Song-nam ng North Korea, isang kahaliling miyembro ng Political Bureau at Direktor ng International Department ng Central Committee sa namumuno sa katawan ng Chinese Communist Party na si Liu Jianchao. Kaya naman kung susumahin, napakahirap isipin na ang bansang North Korea ay handang talikuran ng China para lamang tulungan ng Pilipinas kung sakaling mangyari na ang kinatatakutan ng marami. Gayong napakalaki ng utang na loob ng North Korea kay Xi Jinping. Ano nga bang magiging papel ng North Korea kung sakaling magkaroon na ng kaguluhan? Magagawa kaya niyang traidorin ang kanyang itinuturing na best friend, ang China, para sa Pilipinas? Saan nga kaya papanig ang North Korea kung sakaling mangyari na ito? Sa China nga ba? O sa Pilipinas? O mananahimik na lamang ito upang hindi na lamang madamay sa kaguluhan? Ang relasyon ng North Korea at Pilipinas ay may tuturing ng magulo simula pa man noong unang panahon. Unang nagtagpo ang landas ng dalawang bansa na ito nang magkaroon ng Korean War mula taong 1950 hanggang 1953. Ang Pilipinas noong mga panahong iyon ay nagpadala ng tropa upang tulungan ang United Nations sa pamumuno ng Estados Unidos laban sa mga komunistang nais sakupin ang South Korea. Mga komunistang mula sa North Korea. Ang grupong ito ng mga Pilipinong sundalo na idineploy sa South Korea ay tinawag pang Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOK. Noong mga dekada 70, nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at North Korea, subalit hindi naman ito naging opisyal. Ayon kasi sa mga eksperto ay ginagawa lamang ito ng Pilipinas kahit hindi naman ito gusto ang isang bansa para lamang sa ikalalago ng ating ekonomiya. Ganito din ang ginawa ng Pilipinas noon sa Soviet Union at Eastern European Socialist Bloc. Subalit dahil sa pagkakalink ng North Korea noon sa Communist Party of the Philippines o CPP at sa New People's Army o NPA noong July 12, 2000, ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at North Korea ay naging opisyal na. Ayon sa isinagawang survey noong taong 2017 mula sa Pew Research Center, nasa 50% ng mga Pilipino ang nagsasabi ng positibong pananaw sa North Korea. Ang positibong pananaw na ito ng ilang mga Pilipino ay marahil dahil sa hindi nila alam na ang Pilipinas ay naging lugar noon ng North Korea ng kanilang mga iligal na aktibidad tulad na lamang ng money laundering at illegal na droga. Noong nakaraang 41st ASEAN Summit Retreat noong November 2022, pinatutsadahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang North Korea tungkol sa sunod-sunod na missile tests na isinasagawa ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi umano ito kaaya-aya lalo't maraming mga bansa ang nababahala at maaaring pagmulan umano ito ng kaguluhan at maling persepsyon ng mga bansa sa rehiyon. Kinundi na ng ating bansa ang ginagawang missile testing ng North Korea hanggang noong nakaraang taon at sinabi ni Marcos na dapat umano itong itigil na ng North Korea. Hindi kasi nais ng Pilipinas na ang mga aksyong tulad nito ng North Korea ay pagmulan ng kaguluhan ng mas marami pang mga bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng opisyal na relasyon ng Pilipinas at North Korea noong taong 2000, hindi nagdadalawang isip ang Pilipinas na sabihan ng North Korea sa mga mali nitong ginagawa lalo pat kapakanan ng rehiyon ang nalalagay sa alanganin. Kung matatandaan, ang Pilipinas ay mahigpit din na kaalyado ng bansang South Korea at Estados Unidos. Ang mga bansang ito ay salungat din sa mga ginagawang aksyon ng North Korea. Ang tatlong bansa na ito ay maaaring pagtulong-tulungan ng North Korea kung mangyari man ang kinatatakutan ng marami. Subalit ang Pilipinas ay mas pinipiling ang makipagdialogo at idaan sa maayos na usapan ng anumang kaguluhan sa rehiyon upang agad itong maresolba.
Pero kung magkataon na magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng China at Pilipinas, sa atin nga kaya papanig ang North Korea? Tulad na nga ng aking nabanggit, malaking bahagi ng ekonomiya ng North Korea ay mula sa tulong ng China. Pero hindi ito ibig sabihin na ang China ang kanilang papanigan. Dahil sa mga alyansa ng mga bansa, palaging mabilis ang pagbabago. Ang kakampi mo ngayon ay kaaway mo na bukas at ang itinuturing mong public enemy number 1 ngayon na halos isumpa mo ay magiging kakampi mo pala sa hinaharap. At yan din ang maaaring mangyari sa North Korea. Ang pakikipag-alyansa ng North Korea sa Pilipinas ay magbibigay sa ating bansa ng bentahe pagdating sa estratehiya dahil na din sa lokasyon nito. O dito, maaaring isipin ng North Korea na pumanig sa atin dahil na din sa nasa panig natin ang ilan sa mga superpower na bansa sa mundo tulad na lamang ng Estados Unidos. Hindi din malabo na maging kaalyansa natin ng North Korea dahil kahit na napakalayo ng kanilang ipinaglalaban kumpara sa ipinaglalaban natin mula pa man noong unang panahon at kahit na naging kalaban pa natin sila noon ay nagkaroon pa rin tayo ng diplomatic relations sa kanila noong taong 2000. Maaaring gamitin ng mga bansang ito ang kanilang pagka-flexible upang maging magkatuwang laban sa China. Isa pa, minsan na rin nagkaroon ng alitan at komprontasyon sa pagitan ng China at North Korea dahil na din sa pinagkaagaw nilang teritoryo. Nagkaroon din ng iringan pagdating sa border o hangganan ng North Korea at China noon. Sa pagitan ng kanilang mga border ay ang Yalu at Tumen River na may mga islang walang nakatira. Hanggang sa kasulukuyan, nagtatalo pa din ang dalawang bansa sa kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari sa mga islang ito. Isa pa sa pinagagawa nila ay ang isang aktibong bulkan, ang Paektu Mountain. Noong taong 1963 ay nagkaroon ng lihim na kasunduan ng dalawang bansa, subalit sa ngayon, ang naturang kasunduan ay wala ng bisa. Hindi man natin gaanong kasundo ang North Korea, hindi pa din natin alam ang takbo ng utak ni Kim Jong-un. Maaaring mas kasundo nila ang China subalit may mga ginagawa ang North Korea na hindi nalalaman ng China. Ang North Korea, na kilalang isang nuclear powered na bansa ay tila hindi natatakot sa maaari nilang sapitin kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain na nagdudulot ng takot sa mga residente ng South Korea at sa buong mundo. Kung matatandaan, ilang mga embahada ng South Korea ang kanilang ipinasara sa iba't ibang mga bansa bilang paghahanda umano sa mangyayari sa hinaharap. Ang pagsasara ng kanilang mga embassy, sa iba't ibang panig ng mundo ay isang hakbang ng bansa na wala kahit na sinong nakakaalam kung bakit nila ito ginagawa maliban syempre sa kanilang leader na si Kim Jong-un. Isa nga ba itong senyales ng financial distress sa kanilang bansa o may kinalaman ito sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa iba't ibang sulok ng mundo? Ang North Korea ay isa sa mga pinaka-nagsasariling bansa sa buong mundo, kaya naman hindi basta-basta nakakapasok dito ang sino man ng walang kaukulang permiso at paanyaya mula sa pangulo nito. Pero sa mga lumipas na taon, naging aktibo ang bansang ito sa mga kaganapan sa mundo lalo na sa mga bansang nasa Afrika. Ang pinakaunang pangulo ng North Korea na si Kim II Sung ay isang anti-imperialist. Sinanay niya ang mga nasa revolusyonaryo at mga gerilla noon. Napaganda niya ang relasyon ng kanyang bansa tulad na lamang sa Angola at Uganda mula pa noong dekada 70. Ang mga bansang ito ay may solidong ugnayan at relasyon sa North Korea mula pa noong mga taong iyon at gaya ng mga tunay na magkakaibigan hinarian ng give and take relationship mula sa military corporation at bentahan ng mga armas hanggang sa mga dampuhalang proyektong infrastruktura.